Hello brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga pagtulong mo sa akin, lalong-lalo na kagabi sa event sa trabaho. Maraming salamat Lord, kaging guidean mo ako at ginaling mo ang aking pakiramdam. Lord, talagang nandyan ikaw lagi sa buhay ko at handang tumulong sa akin at sa mga tao na nampalataya at nagtiwala sa iyo at humihingi sa iyo ng gabay at tulong. At kahit na napaka-imposible para sa katawan kong mahina, ngunit nandyan ikaw lagi na tumutulong at ako ay gumagaling. Lord, maraming salamat Lord. Mga bagay na ipinagkaloob mo sa akin na ayaw kong mahiwalay sa iyo Lord, dahil pag ako'y mahiwalay sa iyo Lord, ang buhay ko ay walang kwenta. Kaya Panginoon Jesus Christ, maawa ka sa akin. Tulungan at gabayan mo ako at gabayan mo rin ang mga tao na iyong sinugo upang makatulong sa buhay ko at makatulong sa mga financial problem ko. Ganun din ang mga tao na gumagabay sa akin sa espiritualan ko na buhay. At ganun din sa aking pananaliksik sa Bible na tulungan mo ako na lalo kong maunawaan at maintindihan ng lubos ang iyong mga mensahe para sa buhay na walang hanggan. Wala ako Lord na pangarap kundi makasama ka at magkaroon ng obligasyon kasama ka sa pangalawang buhay ko sa eternal life. Kasama ka Lord. Amen. Okay brothers and sisters, so ipapatuloy natin ang mga videos natin, continue sa pinag-uusapan natin na sign of cross. Ito ay sign of cross dahil ako ay Katoliko at lumaki ako na bilang Katoliko, at ang sign of cross ay talaga nasaksihan at nagawa ko sa buhay ko, at yun ang nagiging mga armas ko sa buhay at ang aking mga way sa aking panampalataya at pagtitiwala sa mahal na Diyos, na ang lahat ng bagay sa mundo ay nagabayan ako. Ang sign of cross ay isa sa aking ikitalang buhay dito sa mundo. Maraming mga tao na hindi naniniwala o hindi gumagamit ng sign of cross, ngunit kaming mga Katoliko gumagamit nito, lalo na akong saksi sa lahat na nangyayari sa buhay at kaganapan na magaganda kasama ang mahal na Diyos. Sa aking pag-sign of cross, isa iyon sa aking armas at isa iyon sa aking tinatawag na devotion. So ang sign of cross brothers and sisters, hindi lang ho ang Kristiyanong Katoliko Romano ang gumagamit nito. Mayroon din ho Ortodokso at yung Protestantismo. Itong mga bagay ay talikayin natin dahil na itong mga bagay ay mahirap unawain at mahirap natin na pag-aralan kung hindi natin sasadyain na pag-aralan ito sa ating kasipagan sa pagpanaliksik sa Bible at sa pag-unawa ng mga bagay-bagay. So dahil gusto kong maunawaan ang sign of cross, kung bakit kami lang na Katoliko ang gumagamit, ngunit aking napag-alaman na may gumagamit din pala na ibang mga religious. By the way, brothers and sisters, kahit ano kahirap ang sitwasyon at mga sagabal, mananatili ho ako nga mag-share ng aking mga gustong ibabahagi sa inyo. Kahit ano pang interruption, ingay, or ano pang bagay, basta ipagpatuloy ko ang aking pananaliksik, kasi alam nyo ba brothers and sisters, ganun ng buhay. Pag malapit ka sa Diyos, kinabubuhay mo ang espirituhan ng buhay, nandyan ho yung mga tentasyon, ngunit hindi ho ako nag-aalinlangan na magpananatili kahit noon pa sa aking panampalataya sa mahal na Diyos, kahit ano pang tentasyon na dumarating sa buhay ko. Alam niyo ba kung bakit? Pag ang tentasyonan sa buhay yung intindihin natin, dikit ho yan. Lagi ho yan nakadikit sa atin. Ngunit wala ho makapigil sa ating pagpanampalataya natin sa mahal na Diyos ay totoo. No, maingay man siya, matahimik man, or anumang bagay, basta ako ay mananatili dahil yun ho yung aking pagkakataon. Alam niyo ba brothers and sisters, kung hindi ko ho gagawin, wala na naman akong panahon, dahil na ubos yung oras ko. Ngunit pagdating kay Jesus Christ, maingay, kailangan ko may panahon. Namimiss ko lagi si Jesus Christ, namimiss ko yung magawa ng ganito mga bahagi ng buhay sa araw-araw na lahat.
Pag hindi ako makagawa nito, namimiss ko si Jesus Christ. Kaya bago ako matulog muli para makahanda sa pagtrabaho mamaya, gagawa ako ngayon kahit ano pang ingay o mga tentasyon na nangyari sa aking paligid. Okay, brothers and sisters, ipagpatuloy natin Pag-uusapan natin ang sign of cross. Ano ba mga religious ang kumikilala sa sign of cross, no? Ang sign of cross ay isang kilalang simbolo sa Kristyanismo, particular sa mga Katoliko Romano, Ortodokso at ibang mga simbahan ng Protestantismo. Ito ay isang paraan ng pagdarasal at pagkilala sa pagmamahal at sakripisyo ni Jesus. Yes, totoo brothers and sisters. Si Jesus kasi sa cross nagsakripisyo yan. Kaya kailangan alalahanin natin ang cross na pinasan niya, napakahirap. Ganun ho yung cross ng buhay natin. Ang cross na napakahirap ng buhay natin, kakayanin natin kasi nga kahit ano kabigat nga ng cross ng dala ni Jesus, kinaya niya, di ba? Ngayon, ang cross na mabigat, tinulungan si Jesus, kung naalala ninyo sa mga history, diba, sa mga kwento sa Biblia, sa Jesus Christ, kahit ano pa kabigat ang pinapasa ni Jesus Christ na cross ay kinaya niya at may tumulong sa kanya. Ganon din sa buhay natin. Kahit ano ho kabigat yung ating cross na pinapasan, kakayanin ho natin yan. Kasi nandyan si Jesus Christ na tutulong sa atin. At mayroon siyang pinapapadala ng mga tao na yun ang magabay at magtulong din sa atin. Yun ho yung magiging katuwang natin sa cross na pinapasan natin. Kaya ang cross ay sakripisyo ni Jesus Christ, kaya iyon ay ginagamit upang maalaala natin ang pagsakripisyo ni Jesus Christ sa cross. Pag maalaala natin ang pagsakripisyo ni Jesus Christ sa cross, hindi natin makakalimutan na si Jesus Christ namatay sa cross, at hindi natin makakalimutan na ang ating pinapasan na cross ay mas magaan kaysa pinasan ni Jesus Christ na cross. Kasi brothers and sisters, ang pinapasan natin na cross, nandyan si Jesus Christ na tumutulong sa atin. Si Jesus Christ noong panahon nang siya inapasan ng cross, wala ho siya katulong. Maliban na bang sa malapit na siya doon sa Calvary, na kung saan siya ay kinamatayan niya, ay tumulong sa kanya. No? Diba? May nagpasa ng kanyang cross. Ganon din ho yun sa atin. Sa buhay ho natin, papasanin ni Jesus Christ ang cross natin. Tutulungan ho tayo. Kaya wag ho tayo matakot. At wag ho tayo mag-complain ng cross na pinapasa natin o kahirapan na pinapasa natin. Ang cross ng buhay sa mundo, dahil si Jesus ay nandyan sa atin. Okay, brothers and sisters, ipagpatuloy natin. Ang paggawa ng sign of cross ay karaniwang ginagawa sa pamagitan ng paggawa ng cross sa harap ng katawan. Kadalasan bago magdasal o sa mga mahalagang okasyon. Ang mga salitang ginagamit ay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yes, brothers and sisters, ang sign of cross, kasi ang ngalan ng Ama ay nandito sa atin, no? Ama, siya ang pinakamataas, Anak na sa puso natin. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ang puso, ang pagmamahal ni Jesus Christ ay nasa atin. Ang Espiritu Santo is pakpak, at ang amin ay ang pag-aamin, ang katotohanan. Yun ang pangalan ni Jesus Christ pagdating ng araw. Amen. Okay? So, ang sign of cross ay isang pagpapakita ng panampalataya at pagkilala sa pag-isa ng Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito rin ay isang paraan ng pagtanggap ng biyaya at proteksyon mula sa Diyos. Yes, brothers and sisters, kasi pag minsan pag mag-vision ka na, hinahabol ka na, di ba? Minsan managinip ka na hindi magaganda, di ba? Nag-sign of cross ka sa isip. Ganon ako, brothers and sisters. So, ipapatuloy natin. Ang ortodokso, ito ay paulit-ulit ako kasi talagang hindi lang pala tayong mga Katoliko ang gumagamit ng sign of cross. Ang ortodokso gumagamit din. No? Ang ortodokso ay tumutukoy sa mga simbahang Kristiyano na sumusunod sa tradisyon ng silangan ortodokso na nagmula sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Ang mga simbahang ortodokso ay may mga sumusunod na katangian, naniniwala sa pag-isa ng Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sumunod sa mga desisyon ng mga konsilyo ng simbahan,
tulad ng konsilyo ng Nicea at konsilyo ng Constantinople. No? Naniniwala sa pagiging ina ng Birheng Maria at sa mga santo. May malaking pagpapahalaga sa mga tradisyon at ritual tulad ng liturhiya at mga sakramento. May otoridad ang mga obispo at patriarka sa pamahala ng simbahan. Ang mga simbahang ortodokso ay may mga iba't ibang uri tulad ng Silangan Ortodokso, Eastern Orthodox, Oriental Orthodoxo, something simbahang Ortodokso ng Silangan, no, sa Eastern naman, no. Ang Ortodokso ay isang mahalagang bahagi ng Kristyanismo na may mga 250 milyong tagasunod sa buong mundo. So napakalaki, napakalaki. Pero ito sila ay pinagkaiba sa Katoliko Romano, no? So, alamin naman natin, brothers and sisters, yung Protestantismo na kumikilala rin ng Sign of Cross, no? May ilang mga simbahan ng Protestantismo na kumikilala sa Sign of Cross. Bagaman, hindi ito isang pangkahalatang praktika sa lahat ng mga simbahan ng Protestantismo. Ilan sa mga simbahan ng Protestantismo na kumikilala ng Sign of Cross ay Anglicanismo, Anglican Church, Lutheranismo, Moditismo, Presbyterianismo. So ibig sabihin maraming mga simbahan o religious na nagkilala sa Sign of Cross na ngayon ko lang ngayon, brothers and sisters, nalalaman, no? Akala ko buong buhay ko Katoliko lang yung naga-Sign of Cross, no? Mayroon din pala. So alamin natin ang mga katangian ng mga simbahan nito at ano ang pinagkaiba nila, no? So, gawain ng mga simbahan na ito ang Sign of Cross bilang isang paraan ng pagdarasal at pagkilala sa pagmamahal at sakripisyo ni Jesus Christ, no? The same sa Katoliko, right? Ganon pa man, ang paggawa ng Sign of Cross ay hindi isang kinakailangan sa lahat ng mga simbahan ng Protestantismo at ng mga iba ay hindi ginagawa. Ang simbahan ng Protestantismo na hindi kumikilala sa Sign of Cross ay karaniwang mga simbahan na sumusunod sa mga prinsipyo ng Reformatio tulad ng Baptist Church, Pentecostal, Evangelical Church. Okay. Ang mga simbahan na ito ay naniniwala na ang Sign of Cross ay hindi isang kinikilalang praktika sa Kristyanismo at ang pagdarasal ay dapat gawin sa pamagitan ng puso at hindi sa pamagitan ng ritual o simbolo. Okay. Pero alam niyo ba, brothers and sisters, hindi ko kaya magdasal na didiretso na hindi ako mag-Sign of Cross. Parang kulang ang buhay ko. Kasi ang Sign of Cross, pag mag-Sign of Cross ako, tinatawag ko si Jesus. No? Tinatawag ko si Jesus. Kumbaga kung sa bahay pa, doorbell. Pag halimbawa, no, kung sa bahay, example, si Jesus sa loob ng bahay, mag-doorbell ka. No? Mag-doorbell ka. Yun ang doorbell ko, mag-Sign of Cross. No? Ang Sign of Cross ay ginagawa kong doorbell sa buhay ko, no? Yun kumbaga, yun yung aking susi, no? Yun ang susi ko sa pintuan din, no? Yun din ang aking sign upang mapapansin ako ni Jesus. At ako rin, mararamdaman ko si Jesus. Pag once naman nalangin ako, brothers and sisters, na didiretso ako, parang wala lang ho. Hindi ko maramdaman sa puso ko. Ngunit pag gumamit ho ako ng Sign of Cross, feel ko ho na nandyan si Jesus sa puso ko, sa sarili ko. Nandyan ho siya, no? Ang presensya niya nandyan sa akin. Yun ho ang susi ko, ang Sign of Cross, no? Uulitin ko para sa akin. Pag sa bahay pa, si Jesus sa loob, doorbell ko yung susi ko ay yung Sign of Cross na makapasok ako kay Jesus. Bilang ako, ultimo na tao, ultimo na alipin na tinatawag na sumusunod sa mga utos na mahal at Diyos, makasasala din ako, brothers and sisters, but of course,
hiningian ko na ng tawad yung mga kasalanan na nagawa ko at sumusunod ako sa gabay ng mahal na Diyos dahil may pangarap ako sa buhay na walang hanggan. So, uulitin ko, ang sign of cross para sa akin, yun ay ang aking armas. Yun yung aking susi or yung aking doorbell, no? Doorbell ko kay Jesus. Once na manalangin ako, mag-sign of cross ako, feel ko yung presensya ng mahal ng Diyos na sa akin. And then, ipagpatuloy natin, ano ba ang Anglican Church? Ang Anglican Church isa rin sa naniniwala sa sign of cross. Una, Orthodox ko. Ang pangalawa, Anglican Church. So, titingnan natin kung ano bang Anglican Church na ito, no? Ngayon ko lang nga ito, mga brothers and sisters, na ay naririnig. Ang Anglican Church ay simbahan ng Latera, ay isang simbahan ng Kristyanismo na nagmula sa Inglaterra. Ito ay isang bahagi ng Protestantismo, ngunit may mga katangian ng Katoliko Romano at Ortodokso. Napakaganda. Hindi lang pala tayo, brothers and sisters, na mga Katoliko Romano ang gumagamit ng sign of cross. Number 1, yung Ortodokso. Talaga, ito yung sa Turkey, ito yung napakaganda rin na simbahan na noong unang panahon ay Kristiyanong Katoliko nga na bihag lang ng kumbaga ng kapanahunan na nagkaroon ng paghihiwalay. So, ipagpatuloy natin yung Anglican Church. Ang Anglican Church ay may mga sumusunod na katangian. Naniniwala sa pag-isa ng Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sumusunod sa mga desisyon ng mga konsilyo ng simbahan tulad ng konsilyo ng Nicea at konsilyo ng Constantinople. Naniniwala sa pagiging ina ng Birheng Maria at sa mga santo. May malaking pagpahalaga sa mga tradisyon at ritual tulad ng liturhiya at mga sakramento. May otoridad ang mga obispo at arsobispo sa pamahala ng simbahan. Ang Anglican Church ay may mga 300 milyong tagasunod sa buong mundo. May mga simbahan na maraming bansa kabilang ang Inglaterra, Estados Unidos, Canada, Australia at Pilipinas. Sa Pilipinas, ito yung Episcopal Church sa Pilipinas. Ano kayang Episcopal Church? Brothers and sisters, gusto kong malalaman yung mga ganitong bagay. Gusto ko tutuklasin yung mga ganong bagay. So, pagpatuloy natin yung Anglican Church. Sa Pilipinas, ang Anglican Church ay may mga simbahan at misyon sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang ang Katedral ng Manila, Manila Cathedral, simbahan ng St. Andrew, simbahan ng St. Mary's. Ang Anglican Church ay may mga iba't ibang uri ng mga simbahan at organisasyon kabilang ang mga katedral, parokya at misyon. So, ano ba ang pinagkaiba ng Anglican Church sa Katoliko Romano? Ang Anglican Church at Katoliko Romano ay dalawang magkabilang simbahan ng Kristyanismo, bagaman may mga pagkakatulad sa mga turo at tradisyon. Narito ang ilan sa mga pinagkaiba. Pangulo ng simbahan, Katoliko Romano, ang Papa ng Roma, ang pinuno ng simbahan at may otoridad sa lahat ng mga Katoliko. Anglican Church, ang Arsobispo ng Canterbury ang pinuno ng Anglican Church, ngunit walang otoridad sa lahat ng mga Anglikano. Gusto ko maunawaan talaga ito, brothers and sisters, Kasi nakalagay, ang Anglican Church at Katoliko Romano ay dalawang magkaibang simbahan ng Kristyanismo, bagaman may mga pagkatulad sa mga pagturo, tradisyon. Narito ang ilan ng mga pinagkaiba. Ang mga pinagkaiba, Pangulo ng simbahan, ang Katoliko Romano, Papa ng Roma ang pinuno ng simbahan at may otoridad sa lahat ng mga Katoliko. Okay, ang Anglican Church, ang Arsobispo ng Canterbury ang pinuno ng Anglican Church, ngunit walang otoridad sa lahat ng mga Anglikano.
Doktrina. Katoliko Romano naniniwala sa ina na Birheng Maria at sa mga dogma ng simbahan. Anglican Church may mga iba't ibang pananaw sa pag-ina ng Birhen Maria at sa mga dogma ng simbahan. Sakramento. Ganun. Katoliko Romano naniniwala sa 7 sakramento. Binyag, kampel, Eucharistia, pagpatawad, ordin, matrimonyo at anointing of the sick. Ang Anglican Church naniniwala sa 2 sakramento, binyag at Eucharistia. So brothers and sisters, gusto ko talaga itong malalaman yung mga ganitong bagay, ano? Ang Katoliko Romano gumagamit ng Latin at liturgia, bagaman may mga pag-aadaptasyon sa mga lokal na wika. Ang Anglican Church gumagamit ng English sa liturgia, bagaman may mga pag-adaptasyon sa mga lokal na wika. Ang kleriko, Katoliko Romano, ang mga pari ay kinakailangang magpakatali at walang asawa. Sa Anglican Church, ang mga pari ay maaaring mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Papel ng babae, ang Katoliko Romano, ang mga babae ay hindi pinapayagang maging pari. Ang Anglican Church, ang mga babae ay pinapayagan maging pari at obispo sa ilang mga diocese. Ito ay ilan lamang sa mga pinagkaiba ng Anglican Church at Katoliko Romano. Bagaman may mga pagkatulad ang dalawang simbahan, ay may mga natatanging turo sa tradisyon. Nako, ganito pala, brothers and sisters, no, kailangan talaga malalaman natin yung mga ganitong bagay, ano. Yung Orthodox ko is uulitin natin ang ating kaalaman tungkol dyan, lalo na itong Anglican Church, ano. Kasi tingnan mo sa Anglican Church, ang pinagkaiba nila, ang Katoliko Romano, ang pari ay kinakailangan magpakatali at walang asawa. Sa Anglican Church, ang mga pari ay maaaring mag-asawa at magkaroon ng pamilya, no? At saka sa Katoliko, ang babae hindi pwede mo pari. Sa Anglican Church naman pwede mo pari at mag-obispo. So gusto ko talaga ito, brothers and sisters, maunawaan kung bakit naka-search ako ng mga ganitong bagay o nakakuha ako ng mga ganitong bagay na mga alituntunin, ano. Kaya kailangan ko talaga ito alamin. Balikan natin ito. So subaybayan niyo sa ating next video, no, kung ano ba talaga ang mga tinutukoy ng Anglican Church, ang pinagkaiba ng Anglican Church, ng Orthodox ko, at saka Romano Katoliko, ano. Pero pareha sila naniniwala na si Mama Mary, pero may pagkaiba-iba lang na paliwanag. At parehas din gumagamit ng sign of cross. At parehas din na gumagalang sa mga santo. Ngunit may mga pinagkakaiba sa mga tinatawag na mga sakramento, liturhiya, kleriko, no? At sa doktrina. Ganun. At saka lalo na sa Pangulo ng Simbahan. No? Sa Pangulo ng Simbahan, ang Katoliko Romano, ang Papa ng Roma, ang pinuno ng simbahan at may otoridad sa lahat ng mga Katoliko. Ang Anglican Church, ang Arsobispo ng Katedral ang pinuno ng Anglican Church, ngunit walang otoridad sa lahat ng mga Anglikano. No? Iba, ano? So, titingnan natin at alamin pa ang mga bagay na ito upang atin maunawaan ng lubos ang mga ganitong mga religious, ano, Anglican Church, Orthodox ko, Romano Katoliko, ako Romano Katoliko, ano. So, ang sign of cross gumagamit din sila. So, iba lang ang mga tinatawag mga pinuno. At gusto ko talaga maunawaan yung mga ganitong bagay. Kaya gusto ko mananaliksik palalo kung ano ang dapat at ano ba talaga ang dapat ko pang matuklasan sa aking pananaliksik sa Bible kag sa search man sa mga bagay na gusto kong itatanong, ano. Okay, brothers and sisters, maraming salamat. See you again for my next video. Ipagpatuloy natin ang pananaliksik natin kung ano pa mga religious ang gumagamit ng sign of cross at ano ba ang mga pinagkaiba nila sa Romano Katoliko. Amen?
Amen. In the name of Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much. Thank you, Lord. I love you, Lord Jesus. Thanks for worshiping you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Okay, brothers and sisters, see you on my next video.